Sige, isara ninyo lahat ng pasugalan at iligal ang negosyo. At sino ka para ipasara ang negosyo ko, ha? Baka hindi mo kilala kung sino itong kaharap mo. Ako ang hari sa lugar na ito. Kaya teritoryo ko ito. Ang kapal ng mukha mo. Anong karapatan mo para angkinin ang pag-aari ko? Umalis ka ngayon din sa teritoryo ko. Ganon. Ngayon, teritoryong pa ba ang lugar na ito? Di ako natatakot sa baril mo. Teritoryo! Kwento ng agawan ng teritoryo ng dalawang taong may masidhing angkinin ang iisang lugar. Ang isa ay upang magpayaman pa at ang isa naman ay para sa pagmamahal at pagmamalasakit sa ari-arian at lupain na naipundar ng kanyang ama. Teritoryo! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. At ngayon mga kaibigan, narito ang pagpapatuloy ng ating dulang pinamagatang Teritoryo! Tama. Ito nga ang subdivision kung saan ako nanirahan noon. Ano? Nanirahan ka dito? Oo, Marmy. Maalala mo ba nang magalit ako kay Papa at naglayas ako? Dito ako tumira. Kung hindi rin ako nagkakamali, ang subdivision na ito, ang bahay ni na Tita Suling. Tita Suling? Oo, si Tita Suling na executive secretary ng papa mo. Yun na nga eh. Siya nga ang tinutukoy ko na tinirhan ko ng araw na wala akong matirahan. Bakit nga ba nagpunta tayo dito? Hindi ba't dito ang tinungo ng mga sasakyan na sinundan natin kung saan naroon ang Papa? Oo nga, pero bakit dito? Teka, hindi kaya naiwala tayo ng sasakyang yon? Ewan ko. Pwedeng naiwala natin. Pwede rin hindi. Pero hindi ako pwedeng magkamali. Dahil tandang-tanda ko ang huling sasakyang umalis. Van na kulay blue na may tatak. Kahit sigurado ako na sa subdivision na ito pumasok ang mga sasakyang sinundan natin. Anong gagawin natin? Pumunta muna tayo doon sa clubhouse. Doon tayo magpalipas ng oras. Dahil may kaibigan ako doon. Halika na. Lola, nagmamadali po ba kayo? Bakit mo na itanong? Kasi kanina ko pa kayo napapansin. Para kayong nag-aapura. Tapos ngayon naman, hindi pa nga kayo tapos kumain. Tumayo na kayo. Bakit po ba? Pupunta ako sa bayan, Apo. At mayroon lamang akong kukumpirmahin. Kukumpirmahin? Ano po yun, Lola? Mayroon lamang akong gustong malaman at masiguro kung totoo nga ang balita. Balita? Na ano pong balita, Lola? Natutoong nanalo ba na pagka-mayor ang Lolo Ignacio mo? Lolo Ignacio? Sino po si Lolo Ignacio? Ay nako, ang dami mong tanong. Ang Lolo Ignacio mo ay ang papa ng Kuya Jonas mo. Ay teka, marunong ka bang maghugas ng pinggan, hindi ba? Opo, marunong na po akong maghugas ng pinggan at magsaing. Sige, kumain ka ng kumain. At pagkatapos mong kumain, ay hugasan mo na to. At ako'y aalis na. Opo, Aliw. opo. Kumain ka ng kumain.
Tama nga ang hinala mo, Jonas. Hawak nga ni Diego ang papa mo. Oo. At ang pinagtataka ko lamang, bakit pinatakbo pa nilang mayor ang papa? Yun na nga eh. Alam mo ba kung ano ang balita? Ang papa mo ang nangunguna sa bilangan. Ano? Ang papa ang nangunguna sa bilangan? Oo, magiging mayor na ang papa mo, Jonas. Kung nakausap ko pa sana ang papa bago siya kumandidato. O kaya kung iba lang sana na tao ang sumusuporta sa kanya, eh posible pa sigurong matutuwa ako. Pero si Diego ang sumuporta sa kanyang kandidatura. At alam nating pareho kung sino si Diego. Paano? Bukas na lang tayo magkita-kita ulit. Yung 6 quarters, ha? Asikasuhin mo na ito, Paul. Oh, Marbe, Arik na Tignan na mo. ako sa inyo. tingnan mo si Diego. Ako nang bahala roon. Oo nga. Ngayon, ay kumpirmado ng dito nga dinala ng Diego na yan, si papa. Hello, Ma'am Adela. Oh, Suling, napatawag ka. Wala pa rin ba talaga si Don Ignacio hanggang ngayon? Wala pa. Ang totoo nga niyan ay maging ako ay hindi ko rin alam kung saan naroon ang kuya. Ano? Oo, kaya't alalang-alala na rin kami dito, lalong-lalo na si Jonas. Ma'am, pwede ko bang makausap si Jonas? Sa ngayon, wala siya. Bakit ba? Ano ba sanang sasabihin mo kay Jonas? Kasi, nagsisialisan na nga ang mga empleyado at empleyada dahil hindi pa sila nasasahuran hanggang ngayon. Ano? At ano ang ginagawa ng finance? Bakit hindi pa sila sinasahuran? Wala ng pera ang kampanya. Ano? Kung nasa subdivision na ito ang papa mo, anong gagawin natin? Paano natin siya mailalabas? Ano kaya kung ilapit na natin ang kaso ng papa mo sa mga alagad ng batas, Jonas? Yan ang huwag na huwag mong gagawin, Marbe. Ang sabihin sa mga pulis ang tungkol kay papa, dahil hindi magkakalakas loob si Diego na i-hostage si papa kung wala itong koneksyon sa mga pulis. Pero hindi naman lahat ay pwede niyang kakutsabahin ang mga pulis. Kahit pa paano siguro, may mga matitinong pulis sa departamento ng pulisya. Oo, naniniwala pa rin ako na mayroon pa rin matitinong pulis. Pero ang tanong, kilala ba natin kung sino ang mga matitinong pulis na yun? Paano kung ang mapagsabihan pala natin ay isa sa mga koneksyon ni Diego? O di lalong nasugong sa panganib ang buhay ni Papa? Kaya nga, anong gagawin natin? Hindi ko pa alam sa ngayon. Hindi bali. Ang importante, alam na natin ang pinagtataguan nila kay Papa. Hindi ka ba talaga lalabas ng kotse? Ha? Bakit pa ako lalabas? Anong gagawin ko sa harapan ng mga tao? Ano pa, di magsalita ka. Magpasalamat ka dahil ikaw ang binuto niya't napanalo. Ikaw na lamang ang magsalita para sa akin kung gusto mo. Ganun ha? Paano? Hindi ka pa makikilos? Hindi ka pa malalabas ng sasakyan ito? Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Sabihin mo lamang, salamat. Yun lang. Saka ka na bumaba. Okay? Ugok! Nag-reading na naman ang cellphone ko. May tumatawag.
Ah, si General pala. Hello, General. Nasaan ka, Diego? Naririto pa ako sa bahay ko, General. Ha? Nasa bahay ka? Oo. Alam niyo naman, General, napagod ako nung isang gabi kaya kinukondisyon ko rin ang katawan ko. Kung nasa bahay ka lang, bakit parang ang dami-daming tao dyan na nakapaligid sa'yo? Aha. Kung kasi, General, nanonood ako ng TV. Yung ang TV naririnig ninyo. Ganoon ba? Oo, General. Ano bang may paglilingkod ko sa inyo? General? Gusto kong maumpisahan mo na ang pagbabago. Una, sa patakaran. At gusto kong unahin natin ang palengke dahil yon ang mag-aakyat sa atin ng limpak-limpak na salapi. At isunod mo ang mga motorista. Hindi ko ito pwedeng pirmahan. At bakit hindi? Pahirap ito sa taong bayan. Bakit? Ikaw ba ang magbabayad? Makikinabang ka naman sa pagtaas ng bilihin na. Sa'yo dadaan ang mga produkto bago pa ito ibenta sa palengke. Kaya tulad ni General, makukuha mo ang kahit anong maibigan mo. Hindi ko kayang sikmurain ang ako lamang ang kakain habang nagugutom naman ang maraming tao dahil sa sobrang taas ng presyo ay hindi na sila makabili. Alam mo, Don Ignacio, malapit na akong mapikon sa'yo eh. Wala ka nang ginawa kundi ang kontrahin ako. Dahil hindi tama ang gusto mong ipagawa sa akin. Sige. Mga tuwiran ka pa't sasabi mo talaga ulo mo. Ano? Pipirma ka o hindi? Sagot! Anak, pakibuksan mo nga yung pintuan. Baka si Jonas na yan. Opo, Inay. Ay, magandang gabi sa'yo, Marbe. Magandang gabi rin po, Aling Tekla. Pasok po kayo. Ay, ang inay mo, nandito ba? Nasa kusina po ang inay. Sandali lang po ha, tatawagin ko. Inay! Si Aling Tekla po! Nandito! Hinahanap kayo! Anong sabi niyo, Inay? Sobrang taas ang bilihin sa palengke ngayon? Ay, oo. Yan ang sinabi sa akin ni Tekla. Ay, napakataas daw ng bilihin. Halos wala raw mabibili na pagkain ang 500 peso ngayon. Bakit naman po? May shortage po ba mga produktong gulay? Wala namang dumaang bagyo ah. Ayun na nga ang pinagtataka ng mga kapitbahay natin na namamalingke. Nung una raw ay bali-balita lang. Pero nang siya mismo ang namalengke, ay wala na raw siyang mabiling isda at gulay. Dahil ang dalang niyang 500 ay para sa bigas lamang.
At alam mo ba kung magkano na ang 1 kilo ng bigas ngayon? Ay nako, hindi ka maniniwala. Dahil umakyat na sa 350 pesos ang 1 kilo. Huh? Oo. At kaya siya nagpunta dito ay para makausap daw ang tito mo. Dahil magmula daw nang siya na ang naupong mayor nagtaasan na ang lahat ng bilihin. At sobrang taas pa ang mabibili. Wala ka nang mabibili sa 100 peso ngayon. Eh, bakit ganun ang nangyari, inay? Anong pumasok sa isip ni Tito at pinapahirapan niya ang mga tao? Ano, inay? Yan ang nga bang sinasabi ko eh. Na ano, Jonas? Nasa ganitong pagkakataon ay magagamit ni Diego si Papa. Sa paanong paraan naman magagamit ni Diego ang papa mo? Tignan mo na lamang ang nangyayari, Marby. Mula nang maupo bilang mayor si Papa, ay nagsitaasan na lahat ng bilihin. Sa palagay mo ba, ay si Papa talaga ang may kagustuhan ng nangyayaring ito? Hindi ako pwedeng magkamali. Ginagamit lamang ni Diego ang Papa para sa kanyang sariling kapakanan. Oh, ano, may naisip ka na ba kung paano natin matutulungan ang papa mo sa kamay ni Diego na yon? Oo, Marby. Anong naisip mo? Saka ko nang sasabihin sa'yo kung planchado na. Sa ngayon, may isinasaalang-alang pa ako. Kailangang maiplanong mabuti kung paano natin mababawi si Papa. Tulad ngayon, nanalo nga siya sa pagkaalkalde. Pero nasaan siya? Wala na siya sa bahay. Nasa ibang bakuran na siya. Hindi tayo na pamilya niya ang nakakausap niya, kundi ibang tao. Kaya anong ibig sabihin nito? Siya nga pala. Yung squatter na isa sa mga lupang pag-aari ng papa mo, may naipatayo raw na gusali. Ano? May naipatayong gusali? Oo. At dinadayo daw ng maraming tao, kabilang na sa karamihan ng mga banyaga. Ano? Mabili nga mo ng 1 kilong kaninang baboy. Magkano po? Pamadras ang 1 kilo ng kaninang baboy. 500 naman ang 1 kilo ng baka. Ano? Sobra naman yata ang tinaas ng paninda mo. Wag ka sa akin magreklamo, kundi sa bagong mayor na si Mayor Ignacio Monteclaro. Bakit sa kanya ako magrereklamo? Hindi ba sa DTI dapat ako magreklamo? Walang pakialam ang DTI dito. Ganun ba? Walang pakialam ang DTI? Sige! Kung ayaw mo sa DTI ako magsusumbong, magsusumbong ako sa kinakaukulan! Teka muna! Huwag kang magsumbong! Dahil walang say-say lang pagpapagod mo, dahil wala naman daw gagawin ng DTI. Kundi, papupuntahin ka lamang kay Mayor Monteclaro. Jonas, ayon kay inay, tumawag daw sa kanya si Tita Suling na executive secretary ng papa mo na karamihan sa mga empleyado at empleyada ng kumpanya ay nag-resign dahil hindi raw sila nasasahuran. Hindi na ako magtataka pa sa nangyayari sa kumpanya dahil napasok na ito ni Diego. Kaya nga kailangan mawala na sa kumpanya si Diego. Napakabigat na responsibilidad ang nasa balikat ko ngayon, Marby. Hindi ko alam kung paano ko kakayaning mag-isa. Ano ka ba? Huwag ka namang magsalita ng ganyan. Nandito kami ni inay na handang umalalay sa'yo. Naririto na pala kayong dalawa. Saan ba kayo galing, ha? Bakit hindi ko kayo nagis ng dalawa? Hanap ng hanap sa inyo si Girlie, pero pareho pala kayong wala sa inyong mga kwarto.
Ako tita, nagpahingan lang. Ewan ko dito kay Marby. Apat, ano ka ba? Gusto mo pa yata akong ilaglag. Oh, saan ka ba galing, Marbe, ha? Akala ko ba ay magkasama kayo ni Jonas dahil sabay kayong nawala? Ho, pinuntahan ko lamang yung kaklase ko, inay. Kayo, inay, saan kayo nanggaling? Saan pa? Di sa palengke. Sa palengke? Wala naman kayong maraming dala. Ayun na nga eh. Yung 1,000 ko, na pambili ko lang sana ng pananghalian natin eh. Ito lang ang nabili ko. 1 kilong sayote, 1/2 kilong repolyo, 2 pirasong red pepper, at 1/2 kilong manok. Ano? 1,000 ang budget ninyo, pero ito lang ang mga nabili ninyo. Oo. Ang mamahal na mabilihin eh. Hindi lang triple ang tinaas, kundi 6 times pa sa dating presyo nito. Ano? Hanggang kailan kaya mahahawakan sa leeg si Don Ignacio? Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaang subaybayan ang pagpapatuloy ng ating dulang pinamagatang Teritoryo! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdem, Robert D. Guzman, Jun Cabato, Ami Diaz, Oscar Ora. Technical supervision at sa musika ni Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ng inyong lingkod. Mula sa panulat ni Andrea Solar at sa direksyon ni Jun Cabato. Teritoryo! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines.